Kapag naisip natin ang serial killer, mahirap silang makita bilang tao, lalo na kapag hindi lang sila pumatay, kundi pinutol-putol at pinahirapan pa ang mga biktima bago at pagkatapos nilang mamatay. Gayunpaman, kapag ini-interview ang mga mamamatay na ito, madalas silang mukhang normal, kaya mahirap iugnay sa kanilang malulupit na krimen. Minsan lumalabas ang tunay nilang pagkatao na kitang-kita ang kawalan ng pagsisisi. Sa listang ito, titingnan natin ang mga mamamatay tao na nagbigay ng panayam at nagpakita ng kawalan ng empatya at nakakailang na galit sa kanilang ini-interview. Kaunti lang ang serial killer na kasing sama at sadista tulad ng dating sapatero at mamamatay tao na si Joseph Kallinger. Ipinanganak siyang si Joseph Lee Brenner noong 1935 sa Philadelphia, Pennsylvania. 4 na taong gulang siya nang ampunin ng mga Austrian na sina Stephen at Anna Kallinger at binigyan ng bagong apelido. Mapang-abuso ang kanyang mga ampon na magulang kaya lumaki siyang naging mapanakit din sa sariling pamilya. Naaresto siya dahil sa pang-aabuso sa bata matapos isumbong ng kanyang mga anak sa pulisya. Nakulong siya pero nang ma-diagnose na may paranoid schizophrenia, pinalaya siya at inalagaan ng pamilya. Noong 1974 nagreklamo si Kallinger na may naririnig siyang mga boses mula sa isang lumulutang na unlawful sumusunod sa kanya saan man siya pumunta. Naniniwala siyang inutos ng Diyos sa kanya na pumatay ng mga batang lalaki at putulin ang ari ng mga ito. Dahil sa mga boses, isinama ni Kallinger ang anak niyang si Michael, 13, para tulungan siyang pahirapan at patayin ang unang biktima, isang 9 na taong batang Puerto Rican. Ang sumunod na biktima ay ang anak niyang si Joe Jr. na nagdusa matapos isumbong ang ama sa pulisya dahil sa pang-aabuso. Sa kasamaang palad, nalunod si Junior sa isang abandonadong gusali. Noong Enero 8, 1975 nakapasok sina Kallinger at Michael sa isang bahay sa Leonia, New Jersey sa pamamagitan ng pagpapanggap ng mga salesman. Pagpasok nila, binugbog, ninakawan at tinakot ang 8 tao sa loob. Sinaksak ni Kallinger sa leg at likod si Maria Fasching, isang 21 taong gulang na nurse, hanggang mamatay. Nahuli agad ang mag-ama ng matunton dahil sa marka ng labahan, ang damit na may dugo mula sa krimen pabalik sa bahay ng mga Kallinger. Pagkahuli, na-diagnose si Kallinger ng mga psychiatrist na may paranoia at schizophrenia. Gayunpaman, nagpasya ang hurado na alam niya ang tama at mali kaya nahatulan siya sa pagpatay. Nakulong siya ng 40 taon sa Pennsylvania dahil sa sunod-sunod na pagnanakaw at habambuhay naman sa New Jersey dahil sa pagpatay kay Maria Fasching. Sa kulungan, patuloy ang pabago-bagong ugali ni Kallinger at palagi niyang sinasabi ang nais niyang patayin ang lahat ng tao. Sinaksak niya ang leeg ng kapwa bilanggo, binuhusan ang sarili ng likido ng lighter, sinunog ang sarili at sinubukang magprito ng itlog sa ulo niya. Sa huli, inilipat siya sa Fairview State Hospital para sa mga kriminal na baliw. Doon niya ginawa ang nakakakilabot na panayam kay Amerikanong mamamahayag Geraldo Rivera. Isa kang pasyente na may magandang pakikinig at sinusubukan mong tumulong sa mga tao. Kapag hindi mo sila sinusubukang patayin, pinatay mo ang sarili mong anak na lalaki. Oo, ginawa ko. Bakit mo ginawa yan? Isa siyang halay. Kailangan kong pumatay ng 3 milyong tao sa daigdig. Siya ang naging alay para makita kung kaya akong pumatay ng isa sa sarili kong pamilya. Sa pagtatapos ng pagpatay sa lahat ng tao sa daigdig, papatayin ko rin ang sarili kong pamilya at pagkatapos ay magpapakamatay ako para maging Diyos. Anong palagay mo sa parusang kamatayan? Tinututulan ko ito.
Walang karapatan ng Estado na kunin ang buhay mo, pero pwede kang pumatay ng ibang tao. Sa tingin ko, wala namang may karapatan na kumuha ng buhay ng iba. Maliban sa'yo, Kapag ako ay naguguni-guni o nararanasan mo pa rin ba ang mga tinig mula sa Diyos at mga guni-guni? Oo, nararanasan ko pa rin. Madalas ba? Madalas. Nakaramdam ka ba minsan ng pagnanasang manakit? Oo, nakakaramdam ako. Anong gusto mong gawin kapag ganoon ang nararamdaman mo? Pumatay ng tao. Gusto mo pa rin pumatay ng tao? Oo. Ilarawan mo ang nararamdaman mo kapag gusto mong pumatay ng tao. Noong Marso 11, ako ay nagkaroon ng guni-guni at ginamit ko ang labaha para hiwain ang leeg ng isang lalaki. Dito sa ospital. Dito sa ospital. Sa tingin mo ba papatayin mo ako, Joe? Oo. Kakilabot yan, Joe. Kakila-kalabot yan. Oo, totoo yan. Hindi mo rin ako masisisi kung sana di ka na makalabas dito. Sana nga hindi na rin ako makalabas. Sa mga sumunod na taon matapos ang panayam, nagpakita si Colin Joy ng pagsisisi, madalas tumangging kumain at nagtangkang magpakamatay. Noong Marso 26, 1996 natapos ang paghihirap ni Kalinger nang siya'y mamatay sa seizure sa edad na 59. Si Michael, anak niya, ay nahatulan bilang menor de edad at inilagay sa probation hanggang mag-25 taong gulang. Malaya na siya at sinasabing nagbago ng pangalan. Si Eileen Wuornos ay Amerikanang serial killer na, habang prostitute sa mga highway ng Florida ay namaril at ninakawan ng 7 lalaki. Nagsimulang pumatay noong huling Nobyembre, 1989, dito siya tinaguriang Damsel of Death. Pinapatay niya ang kanyang mga biktima, pagkatapos ay ninanakawan ang mga ito, pati na ang kanilang mga sasakyan at isinasangla ang mga gamit ang peking pangalan. Palaging iginiit ni Wuornos na pinatay niya ang mga lalaki bilang pagtatanggol sa sarili matapos siyang atakihin ng mga ito. Binawi niya ang pahayag at naniniwala ang mga pulis na pinatay niya ang mga lalaking sumundo o tumulong sa kanya sa highway. Noong ika-27 ng Enero, 1972, napatunayan ng hurado na nagkasala si Wuornos na 35 taong gulang ng first-degree murder at pagnanakaw at siya ay hinatulan ng kamatayan kahit na kinuwestiyon ang kanyang katinuan. Natilang si Wuornos sa 6 na pagpatay. Hindi siya kinasuhan sa ikapito si Peter Sims na hindi kailanman natagpuan ng katawan ngunit halos tiyak na isa siya sa mga biktima nito. Isinapelikula ang kanyang kwento noong 2003 sa Monster kung saan ginampanan ni Charlize Theron si Wuornos at nanalo ng Oscar. Noong 1972, naglabas si Nick Broomfield ng dokumentaryong Eileen Wuornos, The Selling of a Serial, kung saan ikinuwento niya ang hirap niyang makapanayam si Wuornos. Ibinida ng pelikula ang pagsasamantala na naranasan niya mula sa mga tao sa paligid niya at kinuwestiyon ang pagiging patas ng kanyang paglilitis, lalo na kung isasaalang-alang ang pansariling interes ng mga pulis. Matapos mahatulang nagkasala at mapatawan ng parusang kamatayan si Wuornos, gumawa si Broomfield ng ikalawang pelikula tungkol sa buhay ni Wuornos sa death row at mga linggo bago ang kanyang bitay. Isang araw bago ang bitay, nagkaroon ng huling panayam si Broomfield na kitang-kita ang kawalan ng katinuan ni Wuornos at ang matinding galit niya sa mga pulis. Sa huli, ibinuhos niya ang kanyang galit kay Broomfield. Tingnan mo. Nasabi ko na lahat sa'yo, kaya magtanong ka na lang. At kung gusto ko, sasagutin ko. Okay. Kaya iniisip ko lang, alam mo yon, nagtataka lang ako kung kumusta ka bukas ng 9:30, yung medya ng umaga. Handa ka na ba? Handa, ako. Ayos lang ako. Ayos lang ako dito. And how... Ayos na ako dito, pero gaya ng sabi ko, tandaan mo at ipaalam mo sa kanila. Na alam kong alam ng mga pulis kung sino ako pagkatapos mamatay ni Richard Mallory. Nag-iwan ako ng mga fingerprint kahit saan at tinakpan nila yon. Hinayaan nila akong pumatay ng iba pang lalaki para gawing serial killer ako. Alam kong ginawa nila yon dahil hindi naman ako professional na serial killer or kung ano paman. Isa lang ako mamamatay tao or kahit anong gusto mong itawag, alam mo yon. Hindi naman ako espesyal sa ginagawa ko. May mga pagkakataon na pabaya ang ginawa ko, alam mo yon.
Paano mo inihanda ang sarili mo para bukas ng umaga? Ayos lang ako dun. Bago kami pumunta rito, nakipagkita kami sa iyong ina, si Dayan. Nagkita kayo ng kapatid ko, Ate Dayan. Ang iyong ina. Ang nanay ko, si Dayan, ang nabluwal sa akin, pero iniwan ako sa lolo't lola ko at hindi na namin siya nakilala. Sabihin mo sa kanya na wala akong pakialam kahit siya pang nanganak sa akin. Sinabotahe mo ako, lipunan! At ang mga pulis at ang sistema. May babaeng ginahasa na pinatay. Ginamit sa mga libro, pelikula at iba pa. Muling nahalalo si Blatter, pati lahat ng iba. Pinakita ko na sa mukha niya yung lahat ang panglimang daliri. Salamat! Wala kayong puso! Grupo kayo ng walang awang hayop at buhay na demonyo. Sa huli, mabobomba rin kayo ng nuclear at malapit na ito. 2019, dapat kayong tamaan ng Iraq kahit papaano. Lahat kayo ay tatamaan ng bumbang nuklear. Hindi niyo pwedeng basta kunin o sirain ang buhay ng tao gaya ng nangyari kay Jesus sa krus. Tapos magpasalamat lang dahil sa perang nakuha. Nick, tapusin na natin ang panayam na ito. Hindi na ako magdadagdag ng detalye. Alis na ako. Masaya ako. Salamat sa lipunan nagdiin sa akin. Sige, tara na. Mga hayop kayo, kinuha niyo ang ginahasang babae at pinadala sa Diyos. Pero mabubumbarin kayo ng nuclear balang araw. Uy, Eileen. Eileen. Pasensya na. Pasensya na. Noong ikasiyam ng Oktubre 2002, si Wornos ay sinagawa ang pagbitay sa pamamagitan ng lethal injection. Tumanggi siya sa huling pagkain at kape na lang ang ininom. Ang kanyang huling mga salita ay, "Oo, gusto ko lang sabihin, naglalakbay ako kasama ang bato at babalik ako, parang Independence Day kasama si Jesus." Ika-6 ng Hunyo, parang pelikula. Malaking barko at skip no. Babalik ako. Namatay siya ng alas 9:47 ng umaga, lokal na oras, at siya lang ang pangalawang babae sa Florida na pinatay ng estado mula nang ibalik ang parusang kamatayan noong 1976. Pinatay ni serial killer Arthur Shawcross ang 11 babae mula 1988 hanggang 1990 sa upstate New York dahilan para makuha niya ang palayaw na Genesee River Killer. Ipinanganak si Shawcross sa Kittery, Maine, pero lumipat ang pamilya niya sa Watertown, New York nung bata pa siya. Sinabi niyang inabuso siya ng kanyang pamilya ng sexual nung bata pa siya na matindi nilang itinatanggi. Noong kabataang nasa hustong gulang pa siya, nag-asawa siya at nagkaroon ng anak na lalaki, ngunit nasira ang kanilang pagsasama nang madraft siya sa United States Army. 2 beses pang nag-asawa si Shawcross pero nauwi rin sa diborso ang lahat ng kasal niya. Pagkatapos ma-discharge sa hukbong sandatahan, nagsimulang gumawa ng krimen si Shawcross at natulan ng 5 taon sa kulungan dahil sa panununog at pagnanakaw. Pinaga ang kanyang paglaya noong Oktubre 1971 at bumalik siya sa kanyang bayan sa Watertown, New York. Noong ika-7 ng Mayo, 1972, inatake at pinatay niya ang kanyang unang kilalang biktima, ang 10 taong gulang na si Jack Owen Blake. Ilang buwan matapos nito, pinatay ang 8 taong gulang na si Karen Ann Hill. Agad na inaresto si Shawcross, ngunit nakakagulat, pinayagan siyang umamin sa mas magaan na kasong first-degree manslaughter para sa parehong pagkamatay kahit na inabuso niya ang 2 bata ng sexual. Hinatulan siya ng bitiyak na sentensya na may maximum na 25 taon sa Attica Correctional Facility. Ngunit sa di may paliwanag na dahilan, 14 na taon lang nakulong si Shawcross bago siya pinalaya noong Abril 1987. Makalipas ang konti, muling pumatay si Shawcross ng 12 babae. Karamihan, ngunit hindi lahat, ay prostitute. Brutal niyang inatake at sinakal ang mga babae bago pagputol-putulin ang kanilang katawan. Marami sa kanyang biktima ay tinapon sa ilog Genesee. Umamin si Shawcross na kinain niya ang ari ng ilang babae.
Noong ikadalawa ng Enero, 1990 may isang helicopter na nakakita ng tila hubad na katawan ng babae na nakahiga sa ibabaw ng yelo sa isang ilog malapit sa tulay sa kagubatan. 2 araw matapos, inaresto ng pulis si Shawcross malapit sa kanyang sasakyan kung saan natagpuan ang bangkay ng babae. Ang bangkay ay kay June Cicero, isang nawawalang prostitute. Pinagpira-piraso siya pagkatapos mamatay at halos nahati pa siya sa dalawa. Pinaniniwalang bumalik si Shawcross sa crime scene para muling maranasan ang saya ng pag-atake. Noong una, hindi siya nakipagtulungan, ngunit kalaunan ay inamin niya ang karamihan sa mga pagpatay at nagbigay ng detalyadong mga palusot kung bakit daw napilitan siyang patayin ng bawat isa. Inamin din niya ang pagpatay sa 2 di pa natutuklasang biktima at itinuro sa investigador ang lokasyon ng mga bangkay. Umaabot sa 80 pahina ang kanyang formal na pag-amin. Matapos ideklara ng hurado na nasa matinong pag-iisip si Shawcross, hinatulan siya ng 250 taon at habambuhay na pagkakakulong sa kasong pagpatay sa Wayne County. Nahatulan siya sa 11 kaso ng pagpatay, habang ang ika-12 kaso ay hindi tiyak ang resulta, ngunit halos siguradong siya rin ang may gawa. Nakakulong si Shawcross sa Sullivan Correctional Facility sa New York. Mula ron, nagbigay siya ng nakakabahalang panayam, ibinahagi ang lantad na mga detalye ng kanyang karumal-dumal na mga krimen habang tila natutuwa pa sa kanyang kasikatan dahil sa kanyang mga krimen. Nakakatanggap ako ng iba't ibang tao, estudyante, propesor, at iba pa mula sa iba't ibang antas ng buhay. Nakikita mo ba ang sarili mo bilang isang sikat na tao dito? Siyempre, Na-enjoy mo ba ang atensyon? minsan nakakainis din. Isang babae na huminto gamit ang kotse, sinabi sa akin na isa sa mga nilabas ko ay HIV positive. Hindi ko alam kung sino, kaya pinatay ko sila. Habang ginagawa ko yun, kinuha ko ang ari ng 3 at kinain ko. Baka may magsabi, hindi ba palusot lang yan para bigang katwiran ng pagpatay? Maniwala ka sa gusto mo. Lagi akong may masamang bahagi na pinipigilan ko. Ayokong makasakit ng iba. Isa na lang na tanong, Arthur. Ibig kong sabihin, ano? Bakit ayaw mong pag-usapan ng 2 batang tama na? Tapos na, hindi ba dahil Dahil ba nahihiya ka tungkol dito? wala nang koneksyon? Tapos na talaga ito. Sige, maraming salamat sa oras mo. Ginugol ni Shawcross ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan at namatay noong ika-10 ng Nobyembre 2008 dahil sa atake sa puso. Si Richard Ramirez ay ipinanganak noong ika-29 ng Pebrero, 1960 sa El Paso, Texas. Ang kanyang mga karumal-dumal na krimen ay nag-ugat mismo mula sa kanyang magulong pagkabata. Tiniis niya ang matinding pisikal na pang-aabuso mula sa kanyang ama na nagdulot sa kanya ng pinsala sa utak. Nagsimula siyang gumamit ng droga sa edad na 10 at nasaksihan ng pinsan niyang pumatay ng asawa kaya maaga siyang na-expose sa pagpatay. Matapos huminto sa pag-aaral, lumipat si Ramirez sa Los Angeles. Adik siya sa cocaine at nagnanakaw sa mga bahay para masuportahan ang bisyo. Noong Abril 10, 1984 nakuha ni Ramirez ang kanyang unang biktima, isang 9 na taong gulang na batang babae na si May Lung. Bagamat hindi siya naiuugnay sa pagpatay hanggang taong 2009 nang tumugma ang kanyang DNA sa sample na nakuha sa pinanyarihan ng krimen. Noong ika-17 ng Marso, 1985, sinaksak at inatake niya ang isang 79 na taong gulang na biyuda matapos niyang pasukin ang bahay nito. Pagkalipas ng 9 na buwan, inatake niya si Maria Hernandez, ngunit nakatakas ito. Pagkatapos noon, pinatay niya ang kasama ni Maria sa bahay na si Daily Okazaki, 34 taong gulang. Sa parehong araw, binaril at pinatay rin niya si Tsylia New. Dahil sa dubleng pagpatay, naging maingay ito sa media at tinawag ng mga mamamahayag si Ramirez na Valley Intruder. Pakalipas lamang ng 10 araw, pinatay ni Ramirez si Vincent Zazara na 64 na taong gulang at ang kanyang asawang si Maxine na 44 na taong gulang gamit ang estilo ng pag-atake na magiging pattern ng mamamatay tao. Unang binaril si Vincent habang ang kanyang asawa ay brutal na pinagsasaksak hanggang mamatay at tinanggalan pa ng mga mata.
Noong Mayo ng 1985, inulit ni Ramirez ang kanyang pattern ng pag-atake kina William at Lilian Doy. Sa mga sumunod na buwan, kumuha siya ng 12 biktima pa sa matinding pagnanakaw, pananakit, brutal na karahasan at satanikong ritual. Ilan sa mga nabuhay niyang biktima ang tumulong magbigay ng deskripsyon kay Ramirez. Dahil hinahabol na siya ng pulisya, umalis si Richard sa LA at lumipat sa San Francisco kung saan nakuha niya sina Peter at Barbara Pan bilang mga biktima. Ang hindi malilimutang paraan niya ng krimen kasama ang mga satanikong simbolo ay nagbigay sa kanya ng bagong pangalan, ang Night Stalker. Napatay muli si Ramirez bago mahuli noong Agosto 31, 1985 matapos siyang kuyugin ng mga residente habang nagnanakaw ng 2 sasakyan. Noong Agosto 24, 1985 sa Los Angeles, nakita si Ramirez sa labas ng bahay sa Mission Viejo na hindi niya namalayang nag-iwan siya ng bakas ng paa bago napansin ng saksi ang kanyang sasakyan at plaka. Kalaunan, matapos gasayin ni Ramirez ang isa pang babae at barilin ang kasintahan nito sa kanyang bahay, nagbigay ng detalyadong paglalarawan ng biktima na pinilit manumpa ng pagmamahal kay Satanas. Noong ika-20 ng Setyembre, 1989 sa wakas ay nagbalik ang hurado ng isang nagkakaisang hatol ng pagkakasala sa 43 na kaso kabilang ang 13 bilang ng pagpatay, 5 bilang ng tangkang pagpatay, 11 kaso ng sexual na pag-atake at 14 na kaso ng pagnanakaw. Hinatulan ng kamatayan si Ramirez sa gas chamber. Habang palabas ng korte, sinabi niya, "Malaking bagay, ang kamatayan ay laging kasama ng ganitong gawain. Magkikita tayo sa Disneyland." Sa isang bihirang panayam kay Mike Watkins noong 1993, lumabas si Ramirez na nakakakilabot at walang pagsisisi sa mga krimeng kanyang ginawa. Tingnan mo. Pumatay ka ng 13 tao. Hindi dapat ako magkomento dahil sa aking mga apela. Ginagawa ng mga serial killers sa maliit na antas, ang ginagawa ng mga gobyerno sa malaking antas. Sila ay bunga ng panahon, at ang panahong ito ay nauuhaw sa dugo. May nararamdaman ka ba, Richard? Walang komento. Inamin mo bang masama ka, Richard? Lahat tayo ay masama sa isang paraan o iba pa. Oo, masama ako. Pagkatapos ng halos 24 na taon sa death row sa San Quentin Prison sa California, namatay si Ramirez noong Hunyo 7, 2013, hindi sa gas chamber, kundi dahil sa mga komplikasyon na may kaugnayan sa B-cell lymphoma. Siya ay 53 taong gulang. Si Lynn Sells ay isang Amerikanong serial killer na kilala bilang coast-to-coast killer dahil inangkin niyang nakagawa siya ng mga pagpatay sa buong Estados Unidos. Di tulad ng iba sa listahan, isang pagpatay lang ang hatol sa kanya. Gayunpaman, inamin niya at malamang marami pa siyang napatay. Si Sells ay pinanganak sa Oakland, California noong Hunyo 28, 1964. Batang hindi ginusto o minahal, palipat-lipat lang ng pamilya para alagaan. Sabi niya, sexual siyang inabuso nung bata pa siya. Sa edad na 10, nagsimulang gumamit ng bawal na gamot si Sells at iniwan siya ng pamilya sa edad na 13 dahil sa hindi angkop niyang pag-uugali sa kanyang ina at lola. Simula noon, naging nomad siya, naglakbay sa buong Estados Unidos sa pagsabit sa tren at pag-hitchhike. Habang naglalakbay, nakagawa siya ng iba't ibang krimen at kumuha ng pansamantalang trabaho. Malakas siyang uminom at gumamit ng droga at habang nakakulong sa sunod-sunod na maliliit na krimen, na-diagnose siyang may personality disorder at psychosis. Sa kabila ng kanyang diagnosis, pinalaya siya ng walang anumang kasunod na gamutan at dahil sa kakulangan ng pag-aalaga, nauwi ito sa pagpatay niya ng hindi bababa sa 22 lalaki, babae at bata mula 1,900 at 79 hanggang 1,900 at 79. Noong Nobyembre 17, 1,987 brutal na pinatay ni Sells ang 4 na miyembro ng pamilya Dardeen matapos siyang isakay ni Keith Dardeen habang nagha-hitchhike. Inimbitahan ni Keith si Sells sa bahay nila. Pagdating nila, 2 beses binaril ni Sells sa ulo si Keith. Pagkatapos, binugbog niya hanggang mamatay ang anak ni Keith na 3 taong gulang at inatake rin ang buntis nitong asawang si Elaine.
Dahil sa matinding pambubugbog, napaaga ang panganganak ni Elaine sa kanyang anak na babae. Pero si Cells, malamig at walang awa, binugbog hanggang mamatay ang sanggol. Sa wakas ay nahuli si Cells matapos niyang gahasain, saksakin at patayin ang 13 anyos na si Kaylin Harris bago niya hiwain ang leeg ng 10 anyos na si Crystal Sears na sa kabutihang palad ay nakaligtas. Gumawa ng sketch ng salarin batay sa kanyang paglalarawan at agad siyang nakilala. Nahatulan si Cells sa kasong pagpatay kay Kaylin Harris at hinatulan ng kamatayan. Gayunpaman, detalyado niyang inilarawan kung ilang pang ibang tao ang napatay niya at inamin ang mahigit 70 pagpatay bagamat pinaniniwala ang pinalabis ito at ang totoong bilang ay nasa 22 lamang. Nakakulong si Cells sa death row sa Texas at noong 2010 pumunta si Martin Bashir upang kapanayamin siya para sa isang mini dokumentaryo ng ABC News na pinamagatang Tommy Lynn Cells, ang isip ng isang psychopath. Nakakakilabot ang panayam. Tingnan mo! Gusto kong panuorin kung paano kumukupas ang mga mata, kung paano nawawala ang itim ng mata, para bang pinalalaya mo ang kanilang kaluluwa. Sa tingin ko, tuwing pumapatay ako, parang pinapatay ko yung lalaking ng abuso sa akin noon. Paulit-ulit ko yung nakikita sa isip ko. Mas nagdurusa ako dito kaysa sa pagdurusa ko sa libingan. Kailangan ko na itong tiisin araw-araw. Kapag pinatay nila ako, magiging malaya din ako. Noong Abril 3, 2014, isinagawa ang sentensya ng kamatayan kay Cells sa Texas State Penitentiary sa Huntsville. Nang tanungin siya kung gusto niyang magbigay ng huling pahayag, sumagot siya ng hindi. Habang tinuturukan siya ng nakamamatay na pentobarbital, malalim siyang huminga, pumikit at humilik. Pagkalipas ng ilang sandali, huminto na siya sa paggalaw. 13 minuto ang lumipas, alas 6:27 ng gabi. Idineklarang patay na siya.